everyone, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ito po ang inyong favorite na tagalista ng Noisy, si Sasro Gando Sasot. Alam nyo naman, ako ang #1 tagalista ng Noisy. I-share nyo na po ito ngayon din para po sa kaliwanagan ng lahat. Ito na po ang ating alam niyo naman ang bagyo, hindi ba? Sunod-sunod yan. Ito po ang susunod na signal number 4. Di ba? Ginagather ko kasi lahat ng, alam mo yon, ng mga kulang-kulang na pag-iisip ng mga kung sino-sino. Kasi, naloka sila sa aking unang pasabog, no? Umaabot na siya ng 1 million views. Kanina lang siya 7 hours. So, hindi na nila malaman kung paano nila lulusutan. Lalo na't inaddress ko ang mga sundalo at mga pulis. Dahil totoo naman, hindi naaayon, wala pong basis sa batas ang ginawa nyo kay Duterte. Ito ipapaliwanag ko ng tuluyan. Alam nyo, may mga nagrebat-rebat, sumagot. Hindi ba napilitan ng sumagot ang Malacanang? Hindi ba? Hindi naman nila nire-relate na ako yon, pero ako nga ang #1 Noisy doon. So ngayon, i-address na ngayon natin. Alam mo, Claire Castro, favorite pa naman kita. O yung mga nandyan, i-click nyo na share para malaman yung lahat, yung mga nasa bahay, i-project nyo to sa screen, manood kayong magkakapamilya. Okay? Para malaman ninyo kung paano kayo dinorobo, binubudol ng gobyernong BBM administration, lalo na kayong mga sundalo at pulis. Makinig kayo. Di ba? Kayo kayo makinig doon sa Kabataan Party List na miyembro ng tumitegi sa inyo. So, i-share nyo ngayon to sa mga kakilala nyong kasundaluhan, kakilala nyong lahat, yung mga nagti-TikTok, mga nag-YouTuber, huwag na kayo humingi sa akin ng permission. Wala pong copyright ang aking mga pinagsasabi dito. If you feel value in it, share it, share. Okay. Ano na tayo? Todo na tayo. Okay. So ngayon, napilitang sumagot ang Malacanang. Nag-viral yung video ko, mag-1 million na. Mag-1 million na. Ito ang sagot ng Malacanang. Okay. Ipoproject natin ang sinabi ng aking favorite na si Claire Castro. Favorite ko pa naman to si Claire Castro. Ay nako Claire Castro, favorite pa naman. Favorite kita. You're my spirit animal. Okay. Ito ang sabi ni Claire Castro. Okay, hindi niya ina-address ako. Pero ako nga yung nagba-viral na ito na mali nga yung pag-serve. Sabi ni Claire Castro, nare-report ng GMA News, fake news naman ito. Ipapaliwanag ko unti-unti. Okay, sabi ni Claire Castro, former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire. Bakit daw? Bakit daw dadalhin daw muna sa local court sa Netherlands? Sabi daw, para daw ma-determine ng Dutch court kung tama ang pag-aresto sa Pilipinas. Claire Castro, kung hindi ka ba naman 1/2, 1/4, 1/8 ang iyong pag-uutak, saan ka nakakita na yung foreign court, Dutch court, foreign court, i-assess kung yung ginawa ng authority sa ibang bansa ay tama o proper? Saan mong konsepto to hinugot, madam? Saang tadyang ito ng IQ mo hinugot? Beshi, walang ganong konsepto. Absolutely not. Nakikita niyo na? Niloloko na kayo, GMA News. Kayo naman nagpapaloko kayo. Bakit kayo nagpapaloko, GMA News? Akala ko ba ayaw nyo ng fake news? Saan kayo nakakita ng ganon? Walang ganon. Saan kayo magre-relay? Magre-relay kayo dun sa ICC statute. Ang ICC statute, parang yung constitution ng ICC, yun ang sinusunod nilang procedure. Meron bang ganyang procedure sa ICC statute
na yung Dutch court mag-a-assess pa kung proper yung pag-aresto doon sa tao sa ibang bansa? Walang ganun, Claire Castro. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kayong mga pulis at sundalo, makinig kayo dahil binubobo kayo, ginagago kayo, ginagamit kayo ng mga bangag na to at nagpapagamit naman kayo. Hindi ba? Paano nyo may papaliwanag sa mga anak nyo yan? Sa pamilya nyo? Sa future generation ng mga Pilipino? Na ang isang dating presidente ng Pilipinas, dati yung commander-in-chief, hinugot ninyo ng ganun-ganun na lang at inilabas ng bansa. At mali pa ang procedure. Diba? Granting. Sa ginagawa ko to, I am thinking na tama sila na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kahit may jurisdiction yung ICC Pilipinas, mali ang ginawa ninyo. Kaya i-share ninyo ito sa mga sundali ninyong kabarkada, kakilala, kapamilya. Dahil malaking kaengotan ito, pambubudol sa mga sundalo at pulis. Nagpabudol naman kayo. At yung mga anti-Duterte diyang lawyer, makinig kayo dahil ililibing ko na lahat ng legal hallucination ninyo sa mga tadyang na mga bababa ninyong IQ. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Okay. Tama ba ang sinabi ni Claire Castro na ipaprocess pa raw ng Dutch court at i-assist ng Dutch court tama ang pag-aresto? Isa itong 100% legal hallucination na I hope na because of old age, Claire Castro, at hindi dahil sa kakasinghot. Ito ang ICC statute. Doon lang tayo sa facts, no? Doon lang tayo sa facts. ICC statute. Okay. Ito ang ICC statute. Papalakihan ko para makita ninyo, ha? Yan. Okay? Rome Statute of the International Criminal Court. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa Article 59. Ito ngayon ang gumulantang sa kanila. Kita nyo yan. Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Anong ibig sabihin ng custodial state? Ang custodial state po, ito po ang umaresto. Okay? Doesn't matter kung member state ka ng ICC or whatever. Kung ikaw ang umaresto, in effect mo ang warrant ng ICC, you are the custodial state. Kaya yung Kabataang Party List dyan, kayong mga sundalo at mga pulis, makikinig kayo dun sa Kabataang Party List? Ha? Makinig kayo. Doon kayo makinig sa tumitegis sa mga katulad ninyo. Sabi nila, hindi daw custodial state ang Pilipinas. Ano ang Pilipinas? Ano ang standing ng Pilipinas? Kayong Kabataang Party List na miyembro ng isang teroristang grupo declared as a terrorist by EU, US, at iba pang Western countries, even ng UN. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo member ng CPP, NPA, NDF. Tumira ako ng Netherlands for a decade. Alam ko ang headquarters ninyo sa Utrecht. At alam ng mga Pilipino sa Netherlands kung sino member ng CPP, NPA, NDF. Isa kayo doon, Kabataang Party List. Kahit pag ikot-ikutin ninyo ang mundo, hindi nyo ako maloloko. Okay? Article 59, arrest proceeding in the custodial state. Custodial state ang nag-aresto. Pilipinas. Okay? Pupunta ngayon tayo. Page 41. These are all available online. Bakit ba feeling ninyo, maluloko ninyo ang mga Pilipino? Ha? Ibig sabihin, yan lang ang gusto nyong gawin. Lokohin ninyo ang mga Pilipino. Okay, Article 59. Okay. Dito muna tayo, batas muna tayo, ha? Saka tayo mag-application. Batas. Arrest proceedings in the custodial state. Okay. Sabi dyan, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Deadmine na muna natin yung Part 9. Ibig sabihin, kakuha sila ng request.
Warrant of arrest. Yun yung sinasabi nila Interpol red notice. Sino ba nag-notice sa Interpol? ICC. Ibig sabihin may warrant. Nagpa-request sa Pilipinas na i-serve yung warrant kay Duterte. O di ka ang custodial state. Ano ka? Anong standing mo kung hindi ka custodial state? Ano? What is your legal standing? Ano ka? Rendezvous? Rendezvous state? Ano to Kabataang Party List? Linawin mo to. May nagsabi sa akin, kagagraduate mo lang ng law school. Well, congratulations, no? Na natanggap ka sa bar. Pero aminin na natin, 5 units lang ang international law sa Pilipinas. Hindi ba? Leiden University to, tol. Oh, inaresto. In-effect mo ang warrant. Okay, anong susunod? Step 2, Article 59.2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's right have been respected. Ulitin natin sa Tagalog. Ang inarestong tao dapat karipas na dadalhin sa competent judicial authority ng custodial state ng Pilipinas. Ang competent judicial authority, in accordance with the law of that state, ay magdedetermine kung ang warrant ay applies doon sa inaresto. Yung person na inaresto ay naayon sa tamang proseso at nirespect ang karapatan ng taong inaresto. Ikaw, Claire Castro Bangag, asaan dyan ang Netherlands? Saan mo ipapasok dyan, madam? Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Yung mga nakikinig dyan sa akin, nasaan dyan ang bansang Netherlands? Kung ma-justify mo kung nasaan dyan ang Netherlands ba ang custodial state? No. So, bakit ikaw na umaresto, Pilipinas, ang sasabihin mo, ang magdidetermina kung tama ang pag-aresto mo ay korte ng Netherlands? Saan ninyo hinugot ang katarantaduhang konseptong ito? Claire Castro, papaano ka pumasa ng abogasya na hindi mo muna binasa ang batas bago mo ibuka ang bibig mo? Kung gaano mo binuka ang bibig mo, gaanon kakitid ang utak mo. Sino ka, madam? Nasa tamang pag-iisip ka, may nakikita ka ba na hindi namin nakikita dito sa Article 59 na kung paano ang tamang pag-aresto? Kayo nga, mga nakikinig kayong sundalo at pulis. Mali ba ako? Kung mali ako, maghain kayo, ha? Maghain kayo, mga sundalo at pulis. Maghain kayo. Okay? I don't know. Mag-ano kayo dyan, military court, mag-aing kayo. Tapos pauwiin nyo ko at sabihin ninyo na mali ako at ginagago kayo mga sundalo at pulis at i-firing squad nyo ako kung mali ako. Pero kung ako ay tama, anong ginawa sa inyo? Oh, Claire Castro, magpaliwanag ka. Saan sa Article 59 na ang Netherlands ang magdidetermina kung tama ang proseso ng pag-aresto? Kayong GMA News, ano na? Dahil ba ilang porsyento sa inyo ay sa
ng kumpanya ninyo ay pag-aari ni yung mga nakikinig sa aking senatorial candidate na pro Duterte noon. Ano? Magpaliwanag kayo. Nasaan dito? 'Di ba? Lalo na yung bagong Pilipinas team. Oh, kakampi ninyo. Sinasabi, Netherlands daw ang magpa-process. Nasaan dyan ang Netherlands? Netherlands ba ay custodial state? No. Ang Netherlands ba ang nag-aresto? No. Ang custodial state ay ang umaresto. Ang custodial state ay ang nag-effect ng warrant of arrest. Sino ito? Malinaw sa bawat Pilipinong nakapanood ng mga pangyayari kahapon kung anong ginawa ninyo kay Duterte. Hindi ba? Naka-live ito. Paano nyo sa amin madidinay ang mga nangyari? Inaresto nyo. Oh, paano nyo ngayon ito sasabihin, Claire Castro, na ang Netherlands ang magpa-process? Nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan sa Article 59? Palakihan natin para makita ng katiting mong utak. Oh, nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Oh, malaki na yan. Nakakahiya naman sa mata mo. Sa mata mong pinakitid ng utak mo. Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Nasaan? Oh, a state party has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender. Netherlands ba ang naka-receive? No. Pilipinas ang umaresto, di ba? Who immediately took step to arrest the person? Si Duterte. Pilipinas. And then, from step 1 to step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ang custodial state ay yung arresting state. Netherlands ba, Claire Castro, ang arresting state? Nasa Netherlands ba si Duterte nang siya inaresto? Wala. Nasa Pilipinas. Inaresto nyo, di ba? Okay. Ang sunod na tanong, kayong mga nakikinig, nakita nyo ang lahat. Ipinresenta ba nila? Oh, ayan ang requirement. After ng arrest, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ano ibig sabihin nito? Ipipresenta nyo si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa ba nila ito? Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin, ginawa nyo to? Ginawa ito ng mga kasamahan ninyo? Sa dati ninyong commander-in-chief? Oo, hindi lang ang sagot. Napakasimple. Oo o hindi. Na pagkatapos arestuhin si Duterte, ay ipinresinta si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Oo o hindi? Yung mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin. Oo o hindi? Hindi. Nakita namin ang lahat ng nangyari. Huwag kayo magmamang-maangan. Ginawa ba ito? Ginawa ba ito ng competent judicial authority? Pagkatapos ninyong iharap si Duterte, in-examine ba ng competent judicial authority pagkatapos siyang arestuhin na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte na nasa tamang proseso ang pag-aresto at ang karapatan ng inaresto nyo ay respected? In accordance with the law of that state. Claire Castro, in accordance with the law of the state that arrested. Paano mo sasabihin na yung Netherlands ang mag-a-assess? Ano yun yung Netherlands? Gagamitin niya yung sarili niyang batas para i-assess kung tama yung pag-aresto sa Pilipinas? Baliw! Kung bar example, ito lang ang question, bagsak ka na. Hindi ka naging abogado ngayon. Okay. Step 2 yon. Step 3. Nahiharap mo na sa competent judicial authority. Step 3. The person shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Yung competent authority dito, yung competent judicial authority yan.
Okay? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. So, ginawa ba ito mga kababayan? Binigyan ba nila ng karapatan si Duterte na mag-apply sa competent authority? Paano mo nga gagawin? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. Sa ano nang gagawin niyan dito? Kailangan niyang interim release. Okay? Pending surrender. Pwede siya, karapatan niya yan. Karapatan niya ng mga akusado sa ICC. Ginawa ninyo? Napanood nyo lahat? Ginawa niya? Ginawa nila? Ginawa ng BBM administration? Simple lang sagot dito, oo, hindi. Procedure to Ang procedure, checklist lang yan. Yes or no lang ang sagot dyan. Yan ang yes or no. Kayo sa mga kongreso. Yan ang tamang yes or no lang ang sagot. Yung procedure. Kung procedural question. Okay. After nyan, i-review ng competent judicial authority. Ano i-review niya? Okay? I-review niya kung pwedeng bigyan ng interim release. Ngayon, yung ICC ino-notify na may request for interim release yung akusado. At yung ICC magbibigay ng recommendation kung pwede ba or hindi. Recommendation lang. Ngayon, yung korte ang huling magde-decide. Okay. Sabi sa step 6, if the person is granted interim release, ibig sabihin, yung korte ng arresting state, yung Pilipinas, kung nag-grant nila, yung ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, ay magre-request ng periodic reports ng status ng interim release. Okay. Once ordered to be surrendered, step 7, once ordered by the custodial state, once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court. The court here is the ICC as soon as possible. Okay. So, ang nangyari sa'yo, kay Duterte, step 1, arrest, biglang nag-jump sa step 7. Tama ba yon? Mga sundalo at kapulisan, tama ba yon? So, ano ang basihan mo, BBM Bangag, na ginawa mo ang step 1, inaresto mo, inignore mo ang step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, at nag-jump ka sa step 7. Kaya ka ba bumagsak sa Oxford? You're not following instructions. Napakasimple. Plain language. Oh, yung mga taga Mindanao, makinig kayo. Tama? Okay. Oh, Claire Castro, walang Netherlands dyan ha? Wala. Tigilan mo na yung legal hallucination mo. Okay. Now, para mas lalo ninyong maintindihan, okay, i-apply na natin ngayon ito sa facts. Okay, facts of the case. Okay, nang nangyari. Okay. Nasaan na itong i-share ko? Kaya paki-share muna ito at makinig kayo nang hindi kayo naloloko ng mga kung sino-sino. Okay. Nasaan na ba yan? I-ano ko na lang. I-share ko na lang yung Facebook ko. Okay. Yung mga, wag na kayo mag-request sa akin kung i-download nyo para sa TikTok, i-download nyo na lang. Okay. Dito ngayon tayo sa application. Okay. Ito ang sunod-sunod na pangyayari. Inaresto si Digong, correct? Oh. Granting, sabihin na natin for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC, inaresto ninyo. Saan ng warrant of arrest ng ICC. Huwag niyo akong paikot-ikutin na dahil sa Interpol.
wala pong karapatan ng Interpol na mag-issue ng warrant. Ang Interpol po, nag-i-issue po ito ng red notice after merong isang requesting party na magsabi na may warrant of arrest itong tao ito at kailangan ng tulong ng Interpol. Ang Interpol nag-issue ng red notice on the virtue of that warrant. At ikaw, Pilipinas, ikaw, Bongbong, hindi ka nag-comply sa Interpol, nag-comply ka dun sa warrant. Hindi dun sa red notice, nag-comply ka doon sa warrant. Okay. Sabi mo, inaresto si Digong. Okay, nag-comply yan sa Article 59.1 ng ICC statute. Arrest the accused. Check. Anong second step nila? Dinala sa Villamor Air Base. Anong step 2 sa ICC statute? Iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. In other words, Pilipinas. That's Article 59.2. Okay. Nag-comply? Aba, kahit grade 5, maintindihan ko anong difference ng Villamor Air Base at competent judicial authority. Wag nyo na maka-illegal calisthenics. Ang layo naman ng Villamor. Kailan naman naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Yung mga sundalo at pulis. Mali ba ako? Sabihin nyo sa amin, baka nagbago na. Baka nagbago na talaga ang Pilipinas. Na ang Villamor Air Base ay bigla ng competent judicial authority. Anong next step ninyo? Isinakay sa eroplano. Anong next step pagkatapos? Anong next step ayon sa batas na nanaayon sa ICC proceedings? Ang competent judicial authority susuriin ang warrant process at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. That's Article 59.2. Complied? No, X. Umalis ang eroplano ng Pilipinas. Yun na yung final step ninyo. Ang next step doon, ang akusado ay pwedeng humiling ng interim release sa competent judicial authority. So, ihaharap nyo muna siya, i-assess muna ng judicial competent authority lahat ng mga nangyari, and then, ang akusado ay magre-request ng interim release. Karapatan niya yun. Nasa ICC statute yun. Huwag nyo ibase sa feelings ninyo. May batas po. Nandun yung batas, may procedural law. Wala akong pakialam sa mga drama. You cannot pick and choose kung ano yung steps ninyo dito. Hindi ito dance revolution. Kahit nga dance revolution, kailangan mo mag-follow ng steps. Okay. Hindi, di ba? Ngayon, ang dami na naman nilang mga ebas. Akala nila hindi ako handa sa mga kaebasan nila, no? Sabi nila, hindi na naman member ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi na applicable lang Article 59. Una-una, sabihin ko lang na yung mga nagsabi niyan, ang nagpapatunay na ang average IQ ng mga Pilipino ay 81. Kung hindi ka na member ng ICC, at sinasabi mo na yung batas ng ICC hindi nag-a-apply sa Pilipinas, so anong basis mo ng arrest? Nagigets ninyo? Sabi nung iba, hindi na raw applicable ang Article 59 na binasa ko kanina sa Pilipinas dahil hindi na raw member ang ICC. Kaya daw dapat si Digong ay ilipad. Ilipad saan? So, anong basis mo na kukunin mo si Digong, ilalagay mo sa plane at ililipad mo palabas ng Pilipinas? Paki-explain. Wala, di ba? Doon pa lang, safe lang ka na. Kung hindi na member, anong basis mo na tinanggal mo si Digong? Hindi naman voluntary si Digong na sumama sa airplane. He was arrested by Torres live in front of the Filipino people. Tapos sasabihin mo, hindi inaresto? Ano yun? Ano nangyari kung hindi siya inaresto? Ano ba to, party invitation ba ang ginawa ni Torres? Meron bang party sa Netherlands? Sinabi ba ni Torres kay Duterte na, Digo, may party sa Netherlands. Gusto mo may libreng aeroplano? Ganun ba nangyari?
Hindi ganun ang nangyari. Oy, inaresto, you are the arresting country. So, susunod ka. Ikaw nga nag-arresting country. Okay. Ngayon, papatulan natin. Sabi daw, hindi member, hindi applicable. Okay. Ngayon, may nangyaring similar na ganito, no? Pinaliwanag ng ICC itong Article 59. Kung ano ang responsibilidad ng arresting state, kung saan inaresto yung tao. Papakita ko sa inyo yung jurisprudence. Sa jurisprudence na tayo ngayon, mga law din. Akala hindi all pinagsasabi ko. Lalo na yung mga nagsasabi na huyo daw para i-discuss. Ngayon, huyo kayo ngayon. Okay. Jurisprudence na tayo, di ba? Okay. Para dun tayo sa mas exciting parts. Okay. Jurisprudence. Okay. Anong jurisprudence ito sa ICC? Ito ay ang jurisprudence ng situation in Libya in the case of the prosecutor versus Saif al-Islam versus Gaddafi. Okay? Kung natatandaan ninyo, ang Libya po ay hindi po ito member ng ICC. Ngayon, paano ngayon sila napasa ilalim sa jurisdiction ng ICC? Dahil meron po sa Rome Statute na ang UN Security Council ay pwedeng magpasa ng resolution na ire-refer nila ang isang sitwasyon sa ICC para investigahan. Kaya napasa ilalim sa jurisdiction ng ICC ang Libya kahit ang Libya ay hindi ito miyembrong bansa. May ganun pong procedure. Okay. Ngayon, i-search nyo to. Number ICC 00111-0111, date April 4, 2012. Okay. Dapat yung may date kasi lahat ng references nila ito dito sa kasong ito. And then, hanapin nyo ito April 4, 2012. Okay. Ngayon, sa paragraph 19, Inako, Lord, never underestimate your enemy. Okay. Paragraph number 19. Okay. The chamber, ito yung pre-trial chamber ng ICC, recalls Libya's obligation to surrender Mr. Gaddafi to the court as of the day the warrant of arrest against Mr. Gaddafi was notified to the Libyan authorities. The chamber further notes that despite the chamber's request in its March 7, 2012 decision, the government of Libya has not informed the chamber hitherto of its decision to grant the surrender request. Okay? Absent any justification for postponing the execution of the surrender request, the government of Libya must therefore make its decision to grant the surrender request, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. And 3, start making arrangements in preparation for the surrender Mr. Gaddafi to the court without further ado. Ano yung sinabi? Afford Mr. Gaddafi the procedure in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. Anong ibig sabihin yan? Ikaw na umarestong bansa, kailangan mong i-effect ang lahat ng nasa Article 59. Libya na to, hindi sila miyembro ng ICC. Kaya yung mga nagsasabi niyan, hindi na naman tayo member, ulul. It applies to the arresting state who would like to comply to the surrender request ng ICC. Kese hodang sino ka pa. Dito nga lang mas matindi dahil ang UN Security Council binigyan ng kapangyarihan ang ICC na imbestigahan ang Libya. So, ang basis ng jurisdiction dito ng ICC ay ang UN Security Council resolution. Ngayon, yung ICC, sinabi niya may jurisdiction sa Pilipinas kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Therefore, ang jurisdiction ng ICC flows from its own interpretation of its jurisdiction. Ano? Libya ito, Libya.
Nakikita nyo, kailangan daw si Mr. Gaddafi ay ibigay lahat ng procedure described in Article 59. Ano yung Article 59? Uulitin ko mga sundalo at mga pulis. Okay? Na nakikinig sa akin. Kung gusto nyong magpaloko pa sa gobyernong ito, gawin ninyo, pero may mga taong matagal nang gising. Ito ang procedures ng Article 59. Arrest the accused. Article 59.2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. At ang pinakahuli, ang akusado ay pwedeng humiling ng interim release sa competent judicial authority. All these processes will happen where? Hindi sa Netherlands, Claire Castro. Sa territory ng arresting state. Ikaw na naman, Claire Castro, legal hallucination. Pati yung mga law din na iba. Legal hallucination. Plain language. Hindi ka po pwedeng mag-legal calisthenics kung plain language ang batas. Magli-legal calisthenics ka lang kung may ambiguity. Hindi ba? Actually, hindi rin. Yung mga law school, bago kayo magturo na international law, ituro nyo muna ang VCLT, ang Vienna Convention on the Law of Treaty Interpretation. Dahil bago kayo magbasa ng international law, which are treaties, dapat alam nila kung paano magbasa ng treaty, which is based on another treaty, which is the VCLT. Naalala ko dati isa kong friend, no, law student. Buti nakapasa siya ng bar. Congratulations, girl. Tinatanong niya ako sa UGLOS. Ang tinanong ko kasi nga, subject daw sa international law subject nila, 5 units lang naman yun. Tinanong ko siya, tinuro ba sa inyo muna yung VCLT? Tinanong ako nung friend ko at magandang eskwelahan to ng law. Sabi niya, hindi. Sabi ko, paano ka mag-i-interpret ng treaty kung hindi mo muna pag-aaralan yung VCLT? Foundational yun. Naiyan sila yung kalidad ng mga to. Pag tinanong mo, hindi alam ang VCLT, Bex, wala na yan. That's actually for VCLT was discussed during my first day ng international law class ko sa Leiden University. No kidding, first day. Because you cannot proceed with understanding international law without understanding first VCLT. Okay, di ba? Hindi nyo sinunod. Ano sinusunod nyong batas? Di ba? So ngayon, okay. Ngayon meron namang umeksena. Alam niyo naman marami eksena. Handa na nga ako sa lahat ng eksena. So, pero ipapakita ko yung eksena. May nag-report lang naman sa akin ng may umeksena. Okay. Hindi na, wag niyo siyang bebenggahin Pero kasi siya yung nag-report ng eksena. Okay. Share natin. Kayo naman, handa ako, Day. Hindi ako sumusulong sa isang okay, ito yung nireport niya. Sabi niya, merong same case si John Pierre Bemba, 2008, transferred din siya sa Netherlands by Belgium authorities without judicial review. Wala daw judicial review si John Pierre Bemba. Okay. Bibigyan ko kayo ng background kay John Pierre Bemba. Si John Pierre Bemba ay Congolese authority. Paano na rin siya napasakop sa jurisdiction ng ICC, UN Security Council Resolution din. Yan kay Bemba. Okay. UN Security Council Resolution ba yan kay Bemba? I-fact check nyo ako. Okay. Now, ngayon, asa na ba ito, ko ni Bemba? Okay, ngayon, itong mga to, wala daw judicial review yung kay Bemba. Inarrest kasi si Bemba nasa Belgium. Si Belgium, inaresto siya. Sabi dito na nag-comment, siguro napulot niya sa mga nagre-rebat sa akin, wala daw judicial review. Kaya, nag-proceed daw
nag-proceed daw ang case because ICC daw prioritize justice over procedural technicalities. Kaya siya nag-proceed kasi nga lahat ng procedural technicalities sinunod ng Belgium. Bibigyan ko sa inyo ng evidence. Hanapin ko, ha. Alam ko, hello? Alam ko international law. Saan ba ako nag-aral ng international law? Sa The Hague. Ay, nako. Hanapin ko to kay Bemba. Bemba. Para makita nyo, ano lang tayo, facts. Diba? Doon lang tayo sa facts. Huwag tayo sa mga legal hallucination. Diba? Bakit naman kasi kayo magli-legal hallucinate? May jurisprudence. May batas. So, bakit kailangan ng legal calisthenics? Kailangan magpo-proceed ko muna ng what is the letter of the law and then jurisprudence. Ngayon, if these two don't suffice, then ka na mag-legal calisthenics, siya ka na mag-creative interpretation of the law. Otherwise, matatalo yung kliyente mo, be. Tanungin niyo sa mga abogado. Pag yung abogado niyo nagki-creative interpretation, talo ka. Malaking chance mo matatalo ka unless yung creative interpretation niya talaga very plausible. Okay? Okay. Kay Bemba ngayon tayo. Bemba. Okay. Si Bemba, wala daw judicial review. Kailangan nating sampalin ng katotohanan tong mga taong ito, no? Dahil pinagluloko nila ang mga Pilipino. Simple. Pinagluloko ninyo ang mga Pilipino. Pinagloko ninyo ang mga sundalo, niloko ninyo mga sundalo, niloko yung mga police. You let them arrest their former commander-in-chief, beloved president of a lot of Filipinos, the first president from Mindanao, nang hindi naaayon sa batas. Okay. Kay Bemba ngayon tayo. Bemba. Okay. That's Article 59, compliance. Okay. Dito ngayon tayo kay, asa na si Bemba et al. Nakakaloka yung pangalan ni Bemba, no? Bemba et al. Okay. Asa ka na, Bemba? Asa na? Okay. Decisions. Article 59. Okay. Wala daw judicial review. Wala daw judicial review kay Bemba. Ano niyon? So ang premise nila, inaresto lang sa Belgium, inilipad kagad sa Netherlands. Hindi na raw sinunod ang mga step by step. Hindi ba? Step by step. Okay. Okay. May step by step yung kay Bemba. Hanapin ko lang yung decision dito kay Bemba. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa Sonic Boom? Ano? May rebuttal pa ba? Kung may rebuttal pa, handa ako, be. Diyos mío, Santísima Trinidad. Ano ba to? Kasi dapat eto. Kasi French kasi, punyet. Hindi po ako marunong mag-French. Okay. Ito. Nahanap ko na. Buti may English. Okay. Tagal naman mag-load. ICC. Ito. Top screen. I-share na natin yan kay Bemba. Si Bemba daw. Walang judicial review. Okay. Alam nyo, kayong mga nagpapakalat ng mga legal hallucination, makinig kayo. Okay. Ang nakikita nyo ngayon, ito ay ICC 01-05-0108, June 23, 2008. Situation in the Central African Republic, the prosecutor versus Bemba Gombo. Okay. Ano to? Tungkol saan to? Recommendations to the Chamber French. Wag na tayo Chamber de
blah, 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 Brussels Court of Appeal, pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Ano ibig sabihin nito, friends? Ito yung mga gustong maghanap, ha? Ayan, ito ang hanapin ninyo. Yan. ICC 01-05-0108, June 23, 2008. Yung mga abogado, makinig kayo. Ano to? Okay? Saan galing ito? Saan, anong pagdidesisyon nila? Recommendation nila doon sa Belgian Court, sa Brussels Court of Appeal. Brussels Court of Appeal, labi! Bakit ngayon sila nag-recommend sa Brussels Court of Appeal? Kasi nga may judicial review, mga best. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, may step? Ano yung isang step? Ipapakita ko ba yung step? Ipapakita ko yung step para yung mga yung may legal hallucination, okay? Para yung may legal hallucination, para maka-follow. Para naman maka-follow yung mga nagli-legal hallucination, di ba? Mamaya ka na ta. So, pakita ko ng step to dun sa Article 59. Anong step yan? Okay, step. Okay. Anong step yang pinakita ko kaninang desisyon? Okay, Article 59. Papakita ko sa inyo ha, anong step yan? Bago kasi kayo magdadadada, pag-aralan nyo muna yung buong history ng kaso, ng nire-refer ninyo. Nalako, alam ko, dahil pinag-aralan na nga namin ito sa Netherlands, sa Leiden University, mga Beck. At ang isa sa mga professors ko sa international law ay isang defense lawyer sa International Criminal Court. Ano ba? Professor ko sa jurisprudence. Hindi lang basta jurisprudence, international legal jurisprudence. Di ba? So, itong Article 59, nakita nyo yon, di ba? In pursuant of Article 59. So, step 1, inarrest no ng Belgium kasi nga may warrant of arrest. Check, nag-comply ang Belgium. Ano ang next step? Step 2, hinarap sa competent judicial authority. Malamang hinarap nila sa judicial competent authority, kaya nga naumakyat na sa Belgian Court of Appeal. Hindi ba? Kung hindi naman kayo 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, and I don't know, plank length, nakatiting na kautakan ninyo, may steps. Okay? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung recommendations ng ICC, alam nyo kung nasaan na yon? Step 5 na yun. Ayan o. The pre-trial chamber shall be notified of any request of interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. Yung pinakita ko sa inyo, step 5 na yun. Si Bemba na sinasabi niyong walang judicial review, mga Bex, nasa Belgium siya nung nangyayari ito kasi nga nagko-comply yung Belgium, the arresting state, sa Article 59. Kaya walang technicalities at chuchuchu. Yung mga sinasabi yung technicalities in criminal law, procedural justice is important. Dahil nakalagay mismo sa Rome Statutes, the rights of the accused will be respected all throughout the proceedings. Ibig sabihin, from the moment that you arrest, hanggang ma-convict yan, the rights of the accused will be respected. The right ni Duterte, the life, liberty, and property of Duterte will only be subject to whatever after conviction. Hanggang ngayon, Duterte is innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Step 5. Okay, step 5 na itong pinakita ko sa inyo. Di ba? Step 5 na nga. Step 5 na yung kay Bemba. Kasi nga, ayan, recommendations to the Brussels Court of Appeal pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Pursuant to Article 59 of the Rome Statute,
na nandyan ang judicial review sa arresting state. So saan nyo na namang ninugot yung pinagsasabi ninyo na yung Belgium ay walang judicial review kay Bemba bago siya isurrender sa ICC? Ano na naman itong mga tinitira ninyo? Pentel pen ba ito? Oh, may judicial review ang Belgium. Babasahin natin kung ano nangyari, di ba? Oh, sabi on May 23, 2008, the chamber issued a warrant arrest against Bemba. Okay. That same day, on the basis of the warrant of arrest, in accordance with Article 92 of Rome Statute, the chamber requested the Kingdom of Belgium provisionally arrest Mr. Pierre Bemba and ensure his safety until his final surrender to the registrar of the court. When issuing the warrant of arrest, the chamber considered there were reasonable grounds, etc. Okay. The warrant of arrest was executed by the competent authorities of the Kingdom of Belgium. Nandun kasi si Bemba, sa Belgium. So yung Belgium ngayon, ang custodian state. Nasa Belgium si Bemba eh. Ngayon, on May 30, the Council for Missing Pierre Bemba filed a French ito. Ito yung interim request for liberty. Okay. Ngayon, yung Court of Appeals ng Belgium, binigyan siya ng recommendations ng ICC. So, merong judicial review, mga Bex. Nagigets ninyo? May judicial review bago siya sinurrender sa ICC. May judicial review saan? Class? Sa custodian state. Ano uli yung custodian state? Ang custodian state, ang arresting state. Ngayon, dinebank ko ba kayo nang hinugot ko lang sa tadyang ang mga argument ko? Hindi. Dinebank ko kayo according to what? Plain reading of the law, ICC statute, and jurisprudence of the ICC. Ngayon, kayong mga nakikinig sa akin, mga sundalo at pulis, ano ngayon ang ginawa sa inyo ng BBM administration? Tell me. Were you acting on the presumption of regularity? Paano regular? Hindi nga, Torres was not acting on presumption of regularity. Torres was acting on the condition of the ignorance of the process of the ICC. And ignorance of the law doesn't excuse anyone. Kahit si General Torre ka pa, ay yun ay kung kayong mga pulis at sundalo ay loyal pa sa Constitution. That's my challenge to you. Are you still loyal to the Constitution? Ang linaw, di ba? Nakita niyo yung ginawa kay Bemba. Nakita niyo yung sinabi ng trial chamber court kay Gaddafi. Yung ginawa ng Belgium kay Bemba. Sinabi noon sa desisyon kay Gaddafi na Article 59 dapat i-afford kay Gaddafi ng Libya, the arresting state. Si Bemba na inyong pinagmamalaki, etos garbanzos, binigyan din siya ng Article 59, nag-comply din ng Article 59 ang Belgium bago siya isinurrender sa ICC. Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin ngayon, granting, let's say, for the sake of argument that ICC has jurisdiction over the Philippines. Okay? Let's say, for the sake of argument, just for the sake of argument, okay? Ginawa ba sa pag-aresto sa former Commander-in-Chief? Ha? Hindi ito ginawa kay Erap. Hindi ito ginawa kay Arroyo. This is the first time that this was conducted in recent memory to a former head of state of the Philippines.
Hindi ba? Si ERAP nga na pinatalsik ng upheaval na nagkaroon ng people power and coup combine laban kay ERAP. Binigyan pa siya ng karapatan. Hindi ba? Si Duterte, what did he do? Kayo mga sundalo at pulis. No, huwag niyo sasabihin may presumption of regularity. Presumption of regularity is premise that the officer actually knows what is regular. Hindi nga alam ni Tory ang batas. So, paano may presumption of regularity? May ignorance of the law si Torres, hindi ba? So, ngayon, anong basis ninyo kayong mga sundalo? Paiyak-iyak pa ang iba. Ngayon, alam nyo na mali ang ginawa ninyo. Anong gagawin ninyo? Tatanga-tangahan na lang tayo. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo nyo ko-questionin? Ano to? Ano na lang natin? Charge to experience? A former head of state, you took from the Philippines, isinakay nyo na eroplano, pinadala nyo sa ibang bansa. Ano yun? Ano procedure? Ano procedure ang sinusunod ninyo? Kanino kayo makikinig? Doon sa Akbayan? Ay sa Kabataan Party List? Saka doon sa, Conti ba yun? Yung lawyer ng Makabayan Block? Hindi ba yung mga tumitegi sa inyo? Natatawa ako, no? Dahil I really find it ridiculous that the people who swore loyalty to the constitutions is not protecting the constitution. Ay, nako. Buhay. Kayo na ang may kasalanan niyan. Hindi ba? Ngayon, isasampal uli natin ang nangyari, no? Ipoproject natin ang nangyari sa mga nakikinig sa ating sundalo at pulis. Okay? Para mahimasmasa naman kayo sa ginawa sa inyong pangdorobo ng gobyernong ito. Wala na tong ginawa matino kundi mandorobo ng tao. Inaresto nyo si Digong, correct? Check. Inaresto nyo siya on what basis? Warrant ng ICC. Otherwise, ano basis? Anong basis kung ba't nyo siya inaresto? Nag-comply ba ito sa procedure? Okay, check. Granting na may jurisdiction ng ICC. Check ang Article 59.1. Anong next step? Anong next step ng ginawa ninyo? Inilagat nyo sa Villamor Air Base. Step 2 sa ICC arrest proceedings. Iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ito ay Pilipinas. Article 59.2. Ang sabi ni Claire Castro, ang step 2 daw sa Netherlands, sa local court sa Netherlands. Hindi po ganon. Dahil hindi naman po ang Netherlands arresti. Hindi po Netherlands ang nag-effect ng warrant or nag-request to surrender a suspect. Pilipinas po, kayo yun, yung mga sundalong nandun, yung mga pulis. Dinala niya sa Villamor Air Base. Kailan po ba naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Baka sa bagong Pilipinas, ang kasama na ang Villamor Air Base sa competent judicial authority. Yung mga taga Mindanao dyan, makinig kayo. And the next step nyo is sinakay sa eroplano. Hindi na kayo nag-comply sa Article 59.2 pati doon sa dapat gagawin sa Article 59.2, dapat yung competent judicial authority susuriin ang warrant, process ng pag-aresto at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Kasi sinakay nyo nga sa eroplano eh. Si Torre ba ay competent judicial authority? No, arresting officer. Dapat ang ginawa ni General Torre, hinuli niya, ipinresenta niya sa harapan ng hukuman. Dahil yun ang nakalagay sa arrest proceedings ng ICC.
Ngayon, kung hindi mo ginawa yan, anong basihan mo ng ginawa mo? Oh, anong basihan yun ng ginawa ninyo? Mamili kayo, ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court of the Philippines. Which one? Para mahimay natin kung nagko-comply. Which one ba? ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court ng Pilipinas. Which one nag-comply? Nakita nyo na hindi nag-comply ng ICC statute. X lahat. Philippine Constitution nag-comply ba? Hindi ka nga po pwedeng dumiretso muna sa Philippine Constitution kasi sabi niyo may jurisdiction ng ICC. So ngayon, the rules of the ICC in arresting a suspect of a proceeding in the ICC is going to part of the domestic law of the Philippines. So ang umiiral na batas ngayon, kung sinasabi nyo ang Pilipinas ay under jurisdiction ng ICC, then it is the Article 59 is in operation sa Pilipinas. Ngayon po pwede nyo naman sabihin hindi operational ang Article 59. Kung hindi operational ang Article 59, ano yung basis ninyo ng arrest? Article 59, arrest of the accused, ginawa ninyo. Sabi nyo Article 59 hindi ito applicable. Bakit applicable ang Article 59.1? Pero yung ibang items sa Article 59 hindi applicable? Ano yan? Select and choose. Tapos na to, choose your own adventure? ano bang ginawa niyo sa ano? Ano bang ginawa niyo sa Malacanang? Ganito ba? Ganito, bulag-bulag point, ay, Article 59.1 lang. Ganun ba yan? Ganyan bang ginawa ninyo? Tapos yung mga sundalo, mga pulis naman, ginawa niyong tonta. Pinapunta ninyo doon, kunwari, compliant. Kukunin niyo yung tao, Pilipino, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Isa sa kanyang aeroplano, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Si Tebes nga, may red notice. Nasa East Timor lang, napakaliit ng bansa ng East Timor. Yung East Timor, maliit talaga siyang bansa. Hindi nyo nga ma-extradite. Si Tebes, may warrant para sa Pilipinas, hindi nyo ma-extradite mula East Timor. Tapos si Digo, hindi naman siya nag-resist. Hindi ba? Pero hindi niya siya sinabihan ng karapatan niya. Na karapatan niyang, ano yun sa mga karapatan? Humiling ng interim release sa competent judicial authority. And that will only happen after you present him before a competent judicial authority. Yun dapat ang ginawa ni General Torre. Hindi yun ang ginawa ni General Torre. Even the ICC jurisprudence on Gaddafi says that na pagkatapos mong arestuhin after effecting a warrant of the ICC, Article 59 will apply to the suspect, kahit sino pa yan. Kahit dun kay Bemba. Yung kay Bemba, may judicial review. Kayo yung mga nagsasabi sa inyo na walang judicial review yung kay Bemba. Yung mga magpapakalat niyan, that is incorrect. 100% incorrect. Pinakita ko na sa inyo, hindi ba? I-review nyo na lang. Hindi ba? Merong judicial review. Kay Duterte, hindi siya hinarap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, habang nandun siya, hindi sinure kung ang warrant, ang process, at ang mga karapatan niya ay respetado. At hindi siya sinabihan na pwede siyang humiling ng interim release sa competent judicial authority. Anong nakita ninyo? Pilit siyang kinukuha ni General Torre para isakay sa eroplano. Hindi ba? Yun ang mga nakita nyo at nasubaybayan ninyo. Huwag kayong magmaang-maangan, kayong mga sundalo, kayong mga pulis. Ngayon, saan kayo loyal? Loyal kayo sa Constitution? What is the basis sa Constitution ng arrest? Mag-aantayan tayo ng desisyon? Alam nyo na, napakalinaw. Hindi nyo kailangan mali. It is incorrect. Flawed. You gave up the sovereignty of the Philippines.
Ito, may role pa yung Korte ng Pilipinas, oh. Iharap sa competent judicial authority ng custodial state. Pilipinas yung custodial state, Claire Castro, hindi Netherlands. Your legal hallucination is too much already, madam. Magpa-hair follicle test ka na. Wala yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo, Claire Castro, wala yan sa Rome Statute. Wala yan sa jurisprudence ng ICC. Walang papel ang Dutch court sa pagsusuri kung ang pag-aresto sa akusado ay proper. Unless na citizen nila ang involved, one, resident nila ang involved, two, or kung yung tao ay inaresto doon sa territory ng Netherlands. Doon lang nag-activate ang Dutch court in order to comply with Article 59. Yang sinasabi mo, Claire Castro, kayo namang GMA News 7, pinapakalat niyo ang kabubuhan ni Castro, halatang halata kayong GMA News kayo ay mga bayaran kayo ni Marcos ngayon, na hinahada niyo si Marcos, nagpapatira kayo sa puwet sa mga Marcoses ngayon. Binobroadcast niyo naman yung katangan, wala ba kayong legal researcher? Hindi niyo ba kaya? Ang mahal-mahal ng, ang laki-laki ng kinikita ninyo ah. Tapos puro kabubuhan pinapakalat niyo sa mga Pilipino. O, yung mga sundalo at mga pulis, naniniwala naman kayo. Uto-uto. Oh, nasaan ang papel ng Netherlands? Wala. It's not in the jurisprudence of the ICC. It's not in the Rome Statute. So saan hinugot ito ni Claire Castro? Saang dako ng kanto ng namamagamong kepyas hinugot yung legal hallucination mo, Claire Castro? It's not in the Rome Statute. It's not in any jurisprudence of the ICC. Not even in the Philippine Constitution. Not in the rules of court of the Philippines. Not in the jurisprudence of the Philippines. May papel pa ang Korte ng Pilipinas sa mga nangyayari. Anong ginawa ni General Torre following whose order? Na i-disregard ang Korte. Sagutin niya yung mga sundalo at pulis. Ano ang basis ni General Torre para i-disregard ang Korte na may papel pa ayon sa Article 59 ng Rome Statute? Ayoko ng yes or no dito. Give us your most talented reply. Tingnan natin kung may basehan yan. Kailangan meron tong jurisprudence, ha? Na yung Article 59 pwedeng i-disregard. Hanapin nyo na kailangan i-disregard ito, pero nakita nyo na, di ba? Doon sa kasos ni Gaddafi, anong sabi ng pre-trial chamber? Uulitin natin para makita to ng mga sundalo kung anong ginawang kabubuhan ng gobyernong ito. Diyos mio, Santissima Trinidad. Okay. Papakita ko uli yung kay Gaddafi, ha? Para malinaw ang lahat. Ito ba yung kay Gaddafi? Oh. Ito yung kay Gaddafi. Oh. Jurisprudence to ng ICC. Pre-trial Chamber 1, ICC 01110111 April 4, 2012. Pupunta ka ng paragraph 19. Anong sabi? Oh. Government of Libya, siya yung mag-aaresto, mag-effect ng warrant of arrest, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. Oh, Gaddafi na yan, ha? Yan ang sinabi ng ICC. Pagka-aresto mo, ibibigay mo sa inaresto mo dito si Mr. Gaddafi, procedure described in Article 59 of the statute, yung diniscuss ko,
which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. So, ibig sabihin, pag may inaresto ka in pursuit ng surrender request ng ICC na yun ang nangyari, you will afford the accused the procedure described in Article 59. So ngayon, yung mga nagre-rebat-rebat sa akin, humugot kayo ng jurisprudence sa ICC justifying yung sinasabi ninyo na Article 59 does not apply to the Philippines. Dahil kung wala kayong mahugot, sama-sama kayong sanang mag-crashing sa taas ng amats ninyo. Do you know the implication of this one? This is not going to be the end of it. Not going to be the end of it. It's going to be a huge international issue. I'm going to tell you. Diba? I'm going to tell you. It's going to be a huge international issue. It will be. Nataon pa, si Trump pa yung presidente ng US na galit sa ICC. Galit na galit sa ICC. It will be a huge international issue. And ang ICC ngayon nasa hotspot, di ba? Dahil yung kay Netanyahu, kay Putin, at yung battle nila ngayon with the US. Sa hotspot sila ngayon. Do you really think ngayon, kung gusto ng ICC to add additional burden to them, go ahead. Disregard Article 59. But this will be your death knell. Because alam ninyo, kayo na rin mismo ang nagsabi sa jurisprudence ninyo, pagkatapos arestuhin ang isang accused, this is the jurisprudence on the situation on Libya, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59. Ginawa ba yan sa Pilipinas? Ginawa ba? Ginawa ba kay Duterte? Napanood nyo lahat. Yung mga nakikinig sa aking sundalo, ginawa nyo? Ginawa ba ng gobyernong Bangang? O di malinaw na this is political. So you have been a tool not of law but of politics. Ano pa ba? Hindi na ayon sa batas eh. Diba? Ito nangyari, inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Paano naging compliant yan ng Article 59? Diba? O choose your, i-screenshot nyo ngayon, pag-aralan ninyo, lalo na may mga sundalo, diba? Pag-aralan nyo mabuti yan. Diba? Diba? Yang pula, yaan ang procedure. Yung blue, yan ang ginawa ninyo ng bangag na administrasyon. Ano ba yan? Nagtutugma ba? Screenshot ninyo, kayong mga nakikinig, screenshot ninyo, pag-aralan nyo, itulog nyo muna, pag-aralan nyo kinabukasan, sa inyong inuman, pag-usapan ninyo, kung magkakatugma ba yung batas sa ginawa. Hindi ba? So, ngayon, na sonic boom na. Meron pa ba? Meron pa bang i-rebat? Diyos ko naman, kung magbibigay naman sila ng argument, magbigay ng jurisprudence para ma-check natin yung jurisprudence. Nag-umpisa ako sa plain reading of the law. And then pinalaliman ko. Nagtungo ako sa jurisprudence mismo. Ano ba kayo feeling? Kayo mga nag-rebat, feelings. Based on feelings, motherhood statements, diyan naman kayo magagaling. Dapat ganun ang procedure. Ganun ang procedure ng batas, mga friends. First, the text of the law. Then, jurisprudence.
Saka na kayong mag-legal calisthenics. Oh, basihan ko, plain reading of the law, check. Ayon yan sa BCLT. O, jurisprudence, ayon yan sa BCLT. Ngayon, hindi ko na to i-explain, no, kung ano yung BCLT. Yung mga nakikinig na lang sa akin, lawyer, kung hindi nyo alam ang BCLT, bakit kayo nagsasalita tungkol sa international law? Oh, plain language. Check. Ayon yan sa BCLT, reading of a treaty. Ang statute kasi, treaty yan. Check. Oh, jurisprudence. Check. Anong role ng jurisprudence sa international law? Subsidiary ito. Basahin niyo yung ICJ, Sources of International Law. Okay? Yang mga judicial decision, their subsidiary interpretation of a treaty. Pero ang una-una mong parate, okay, na pagbabasihan, that treaty itself. Ngayon, kung hindi malinaw yung treaty, you will consult other sources of international law which includes jurisprudence. Hindi ka po pwede ditong mag-jump kagad sa feelings. Hindi ito quadcom. Oh, Socratic method, di ba? What is the text of the law? Yun ang unang tanong. Ganyan sa law school namin. Di ba, what is the text of the law? Oh, explain. Di ba, IRAC, di ba? Alam nyo, yung mga law students, alam nyo yung IRAC. Kung hindi nyo alam ang IRAC, Diyos ko na baka ibang law school kayo. Di ba, issue, rule, application, conclusion. Oh, saan yung application? Rule is the text of the law. Application, saan ka ngayon magre-rely ng application? Sa jurisprudence. Saka ka ngayon magre-reach ng C, conclusion. Actually, conclusion and critic yun sa amin eh. Oh, may issue. Issue Article 59 of ICC statute. Was it complied by the BBM administration? Oh, from issue, you go to R, rule. What is the rule? You list the rule, Article 59, as it is. Oh, application. Application, you begin with the plain reading of the text. BCLT. Yan ang rule sa BCLT. Oh, ngayon, kung gusto mo pang palalimin, kung medyo malabo pa sa iyo yung meaning ng Article 59, you go to what? Other sources of international law as subsidiary to interpret the treaty. What is the treaty here? The ICC statute. And then after you apply it with the facts, you go to the conclusion of your issue. So what is the issue? Was Article 59 complied with by the BBM administration? Let the debate begin. Malinaw ang facts. Pinresenta ko ang facts. Pinresenta ko ang plain language of the law. Wala pa akong feelings, ha? Well, meron akong sarcasm, pero wala pa akong feelings. Pinresenta ko ang plain language of the law. Nagpresenta ako ng jurisprudence. I presented the facts, the law, the treaty itself, and the jurisprudence. And the facts ng pagkakaaresto and the law do not jive. So if the law and the facts don't jive, was Article 59 complied with? I-review nyo na lang uli ito. Maraming salamat sa mga nakinig. I-share nyo ito, pagdebatihan ninyo ito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mag-usap-usap kayo. Niloko kayo ng BBM administration. Ginamit kayo sa politika. Shameless. A Marcos will always be a Marcos. Malaki natin itong kasalanan.
Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And this is not the end of it. This will go international. Binabalaan ko na kayo, DFA. This will go international. I'm telling you. You'll never see the end of